O kanina, meron pang isang balita. O mga bawasing, papuntahan natin yun mamaya, yung tungkol dyan. Pero merong balita kanina ha. Kanina, yung Supreme Court, nag-rule na sila na na parang legal daw. Walang hindi daw illegal yung impeachment ni VP Sara. Nag-rule na ang Supreme Court kanina. Kasi nag-file ang grupo ni Inday Sara dahil nga para sa kanila hindi nabigyan ng due process si Inday Sara diyan sa Committee on Justice nila Luistro. So, nag-file sila ng petition for certiorari, TRO, para mapigilan yung impeachment proceeding. Nag-rule na po ang Supreme Court na dinecline nila or dininay nila yung petition ng grupo ni VP Sara. Anong indikasyon nun? Maraming mga nagagalit sa Supreme Court. Dami nagagalit sa Supreme Court. Marami ako nakita mga post ng mga Duterte supporters na nagagalit sa Supreme Court. Ako, hindi ako nagagalit sa Supreme Court. Iba ako mag-isip eh. Nung nakita ko lahat nagagalit sa Supreme Court, putangin ng Supreme Court talaga to. Kontrolado na ganito, ganyan. Pero ako, alam mo, ang tingin ko doon, sign. Ano yun? Sign na ano? I saw the sign. Hindi, sign yun. Sign yun, mga bossing, na even the Supreme Court, naniniwala sila na hindi mai-impeach si Inday Sara. Kasi, syempre, ang Supreme Court, bago magdesisyon yan, tinitingnan din yan yung pulso ng taong bayan. Nakikita naman ng Supreme Court ang pulso ng taong bayan na malakas talaga si Inday Sara. Nakikita din ng Supreme Court after 14 days ng hearing, nakikita din ng Supreme Court na, wala ito. Mahina itong mga ebidensya kay Inday Sara. Nakita, kasi pagka nag-release ng TRO ang Supreme Court, di putang ina sila ang babanatan ng lahat. Babanatan sila administrasyon, baka lahat sila magkakaso lahat ng mga Supreme Court justices. So, it will be safe for them to deny this because alam nila na si Inday Sara malulusutan niya naman itong impeachment na ito. So, nagalit ba ako sa Supreme Court? Ine-expect ko na yun. Kasi alam natin na may pressure din sa Supreme Court. May pressure sa Supreme Court. Mantakin mo this year, tama ba? This year, mapapalitan na yung Supreme Court Justice. At yung Supreme Court Justice ang pipili, presidente. So syempre, politika pa rin yan. Kahit naman mga huwi sila, dapat di sila sumasali sa politika, pero meron silang politika sa loob. And syempre, nakikita nila kung anong ginagawa sa mga ahensya ng gobyerno na hindi sumusunod sa Pangulo. Dinudurog, kinakasuhan, kinukulong. Mga senador nga, kinukulong. Marcoleta nga, walang kasalanan, kinulong. Yung mga kaibigan nila Mike Defensor, walang kasalanan, nakulong Jingo Estrada nga, walang kasalanan, nakulong Kumbaga, lahat ng mga kalaban ng mga hindi sumusunod sa gobyerno nakukulong. Si Pastor Apollo Kibuloy nakakulong. Si Pangulong Duterte nandoon sa dahig ngayon nakakulong. Si Inday Sara pinipilit nilang ipakulong. Kung kaya nilang gawin kay VP Sara, kaya gawin kay Pangulong Duterte, kay Pastor Kibuloy sa mga senador, what more dito sa mga justices. So ito mga justices na ng Supreme Court, it will be wise for them to parang remain intact. Nag-usap-usap na yung mga yan. Feeling ko ganito nangyari diyan. Pucha, nakita nyo ba? Didesisyon na natin to. Pag dinesisyon na natin to, pucha, tayo ang tatargetin ng lahat ng yan. Ombudsman, DOJ, lahat tatargetin tayo ng mga yan. At pag tinarget tayo ng mga yan, malamang ikaw, ipa-impeach ka dyan sa Congress. Kanila Congress, syempre impeachable ang Supreme Court Justice ang Chief Justice, impeachable yan. So, pwedeng i-impeach ng yan. I-impeach ng Congress yan. So, delikado ka. Ombudsman pa, puchang ina yan. Yayariin tayo ng mga yan. So, nakikita naman natin, mukhang itong si Inday Sara, natatakot ba tayo na si Inday Sara maging presidente sa susunod? Magiging presidente si Inday Sara sa 2028. At palagay ko, maiintindihan ni Inday Sara na kailangan nating i-dismiss ito. Kasi pag hindi natin dinismiss ito, at ang gobyerno dinurog ang Supreme Court, puchang ina, talagang maglalabo-labo na tayo. Mantak mo, dinurog na ng gobyerno yung Senado. Dudurugin mo pa yung Supreme Court. Three co-equal body yan. So, pucha, baka dahil dyan, magkaroon na talaga ng matinding uprising ang mga tao. Kaya, palagay ko, ginawa na yan ng Supreme Court para mag-function pa din sila. Marami silang mga hinahawakan ng mga kaso pa na kailangan nilang desisyonan impartially. Para mag-survive sila, hindi sila, yung mga missile, hindi tumutok sa kanila. Sige, i-release mo na yan. Total, hindi naman mai-impeach yan si Inday Sara, magiging presidente man yan sa 2028 Tapos, hindi naman mai-impeach si Inday. Bakit? Kasi hindi naman nila kayang makakuha ng 16 na boto Kasi pending pa yun yung petition na yun ni Alan Peter Cayetano, nagpetition siya doon sa yung sa caucus. Pending pa yun. So 16 man, sinabi man ni Chis Escudero na 16 votes ang kailangan to convict. Sa tingin niyo makakakuha sila ng 16? Ang daming re-electionist doon sa kabilang kampo.
So alam ng Supreme Court yan na hindi naman makakakuha ng 16 yan. Besides, hindi rin naman maniniwala ang taong bayan. And if ma-impeachment si Inday Sara, talagang ganun na kasama ang mga jablo sa Pilipinas, sigurado ko hindi papayag ang taong bayan. So wag nating simulan, bayaan natin sila mag-away-away para magawa pa rin natin yung function natin as the last bastion of democracy. Yes. Wag niyo kawain yung Supreme Court. Huwag niyo kawain yung Supreme Court. Oh, yun yung nakikita ko. Iba-ibang tingin ko sa mga bagay-bagay. Parang sinasabi kasi nila, wala na, pati Supreme Court, bayaran na. Wala na. May pressure sa Supreme Court? Meron. May pressure yan, mga bossing. Oh, maintindihan nyo rin. Kasi, sino bang, hindi naman ang Supreme Court, hindi naman sila kasing tapang ng banatero, so walang pakialam, kahit mamatay bukas, walang pakialam. Oh, wala tayong kinatatakutan eh. Sila, may mga karir sila, may mga pamilya sila, ayaw nilang makulong. Nasa kanila yan. Diyos na bahala sa kanila. Iwas pusoy. Sabi nga ni Bright Naria, iwas pusoy ang Supreme Court. Nakikita rin ng Supreme Court na itong impeachment na ito, masusurpass ni Inday Sara to. And, cakewalk. Alam niyo yung cakewalk, ibig sabihin, easy. Cakewalk yan, si Inday Sara sa 2028 election. Kayo mag-alala. Huwag niyong masyadong inaano yan. Oh, so ngayon, ito, panoorin natin yung mga nangyari kanina, ha? Oh, yung mga nangyari kaninang mga hearing kanina, ha? Wait lang. Asan na yun? Oh, eto. Kasi tingnan ninyo kung gaano kayabang etong na to. Gaano kayabang etong mamang ito. Oh, sabi nga ni Amy, parang si Amy Marcos yan eh. Kahit naman kapatid niyan magnanakaw, tatay niyan at saka nanay niyan magnanakaw. Senador pa rin yan at kailangan mo siyang irespeto. Tingnan ninyo yung manner ng pagsagot niya dito kay Amy Marcos. O, pasok. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajardo lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung PE eh. Ang liwa-liwanag. Pero ang sinabi niyo po kanina yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCD Hindi lang po yan si SDO po yung accountable Hindi, officer, or, Your Honor. ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. Sorry. Ang ina kasi galing-galingan ka eh. Ito yung sinasabi ko, walang respeto. Walang respeto. Bata, putang ina, COA, hindi ka naman commissioner. COA auditor ka lang. O national auditor. Okay, sige. Mataas na posisyon na yan. O, di ba? Rizali Nasser, ano yan? Ang pangalan nito? Rizalin Serran Calderon. Maraming salamat sa Saudi Arabia. Good evening, Boss Dada. Ito Albanateros worldwide watching from Taif, Saudi Arabia. Saudi Arabia. Mabuhay ka. So, yun yung sinasabi natin na dapat pag sumagot ka sa mga senator judges, dapat laging in a nice way. COA ka lang, senador yan eh. Sinong nagbigay sa iyo ng lisensya na maging ganito kaangas? Gaano kalaki ang chiching para maging ganito kaangas? Hindi ka natatakot? Ha? Hindi ka natatakot? Mas mataas ba ang COA kaysa sa mga senador? Lalo, hindi lang to basta senator judge. You have to convince them to vote in favor of you. So, kailangan mo silang ligawan. Hindi mo sila kailangan sigawan, awayin mo sila. Pinanood ko yan, Boss Dada, bastos. Dapat i-content. Hindi na, i-content mo pa yan. Putangin na niya, sisikat pa yung kupal na yan. Pero dito, may expose siya. Malamang, mantakin mo, ang yabang-yabang mo, palamong ka lang ng taong bayan. Pasweldo ka ng taong bayan. Lahat ng sweldo mo, lahat yung mga suot mo na yan, galing yan sa mga mamamayang Pilipino. Ay, huwag ka magyabang. Nakala mo, hari ka. Diyan sa COA. Hindi ka nga boss sa COA eh. Makapagyabang kasi senador yan eh. Hindi mo ginagalang eh. Interpretation na ninyo yun. Pinapalawak ninyo nandun eh. Head of office, head of agency, or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po doon sa... Sabi mo kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po, O Your sinabi Honor. mo kanina, oo, SDO nga in charge. Sinabi ko lang po kung ano yung... Kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamel, kindly avoid arguing with Kindly avoid arguing with the senator judges. Pucha, that is not your job. Your job is to answer questions, not debate with them. Sabi ko nga sa inyo kung si Miriam Defensor Santiago to, puta yari to. Ang yabang-yabang, di ba? Akala mo alam niya lahat? Ang yabang, mamaya. Makikita nyo, putang inan to, wala palang alam to. Puro angas lang palang meron tong kupal na ito. I apologize for Your Honor. O,
Itutuloy ko lang yung tinatanong ko kanina dahil may nabanggit kayo ng presumption of misappropriation. Tama ba? For personal use. Based on the joint circular po, meron po. Oo, tama. Presumption of misappropriation. Presumption pa lang. Presumption pa lang. Ibig sabihin, hindi pa yun final, hindi pa ibig sabihin nun nagnakaw. Meron pa lang kayong presumption or assumption na nagamit personal yung pera na ito. So, utang ina, bakit ini-impeach natin si Inday Sara? Pagkatapos nun, tinitingnan ko yung joint circular at maliwanag that the presumption for misappropriation arises against the accountable officer. Di ba? Yes, Against the accountable officer. Sino ang accountable officer? Maliwanag naman yung joint circular. Sa 3.1, sabi yung officer who's Mabait kasi si Amy Marcos eh. Kahit na ganun sumagot, hindi niya sinisita eh. May first round na kasi, tapos yung second round, puta, kupal pa rin. Kinukupal na siya nung first round. Nung second round, kinukupal pa rin siya. Pero pag si Risa ang kausap, ang bait. Pag si Bam Aquino ang kausap, ang bait. Pero pag si Amy, pucha, mayabang. duties permit or require possession of government funds, hindi ba? Based on the joint circular po, may ganyang provision. Oo. So yung SDO talaga, yung Special Disbursing Officer has the possession, the custody. Tama yun, di ba? Yes po. O kung ganon, if the presumption na personal use ayon sa 8.3 ng Joint Circular, failure Ito maganda to. Maganda tong topic na ito. Kasi ang pinag-uusapan dito, sino yung Senior Disbursing Officer? Sino yon? So, hindi si Inday Sara yon. Merong specific na tao na sa kanya nakapangalan yung pera. Siya yung kukuha ng pera, di ba? Jade Hernan, dyan sa Australia. Ambag ko para kay happy birthday ba natin? Maraming salamat, Jade Hernan, sa iyong ambag. Yung iba dyan, walang ambag, puro bag lang. Walang Salamat sa iyo ha, mabuhay ka, Jade. Isa ka talagang Jade. Para kang isang mamahaling bato. Mahal ka namin. Hindi ba? Walang hiya na yan. Diretso natin to. of the accountable officer Yun, sinasabi ko pala kanina. Yun, balikan natin yung sinasabi ko kanina. Maganda to. Senior Disbursing Officer, sa kanya nakapangalan yung cheque. Siya nag-withdraw ng pera sa bangko. Senior Disbursing Officer. to liquidate any public funds is tantamount na nga to that presumption. Hindi Yes, po po. ba? Yes, So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And So yun klaro. Yung head of agency, si Inday Sara. Yung inatasan niya, yung disbursement officer. So yung disbursement officer ang may pera o ang kumuha ng pera. So ang sinasabi dito ni Amy, bakit si Inday Sara ang ini-impeach natin? Bakit si Inday Sara ang sinisisi natin ni Mia Paras dyan sa Canada? Mabuhay ka, Solid Boss Dada, Banateros, Winnipeg, Canada, mabuhay ka. Sinasabi ni Amy, bakit si Inday? Hindi naman siya ang nakapangalan sa cheque. Ang nakapangalan sa cheque itong Senior Disbursement Officer. Ang sinasabi niya, according sa inyong circular, head of agency or, di ba? Head of agency or yung Senior Disbursement Officer. So, dapat dito, ang kinakasuhan, hindi lang si Inday Sara. Dapat, ang kinakasuhan, at least, yung Senior Disbursement Officer. May kaso na ba yung Senior Disbursement Officer? O at least man lang, meron ng recommendation para yung Senior Disbursement Officer ay kasuhan na sa ombudsman? Wala. So yun yung pinapaliwanag dito ni Amy. Hindi ko sinasabing tama si Amy, pero sinasabi ko, may punto si Amy, pero maididikit natin ito sa current na nangyayari sa bayan natin. Which is, Catherine Nicolas, salamat sa iyo ha. Which is, eto nga mga boss. Yung katulad kay Bongbong Marcos, DPWH. Di ba? Zaldico at saka si Martin Romualdez. May didikit natin dito. Kasi para sa kanila dahil ikaw ang head of the agency which is OVP and Department of Education, because you are the department head, ibig sabihin
ikaw ang may kasalanan. O sige, sa OVP, naintindihan natin, ang department head is si Inday Sara. Pero sa Department of Education, sino ang department head? Yung Department of yung Department Secretary, di ba? Pero, may mas mataas pa ba dun sa Secretary? May mas mataas pa sa Secretary. Sino yon? Yung Presidente. Sa Vice President naman, dahil yung pera galing sa pondo ni Bongbong ibinigay kay Inday. Oh, so sino ang mastermind? O sino ang boss ni Inday? Ang boss ni Inday si Bongbong. So, kung yung head ang pinag-uusapan natin yung ulo, si Bongbong ang ulo. Hindi si Inday. But dito sa OVP, dahil lang nirereklamo is itong agency, si Inday Sara. Yung sinasabi nila na head, kahit na yung senior disbursement or disbursing officer niya ang nakapangalan doon sa mga cheque. So bakit kay Inday Sara nag-a-apply yun? Bakit kay Bongbong sa DPWH, kay Zaldico, kay Martin Romualdez hindi nag-a-apply yun? Di ba nung sinabi ni Zaldico na yung pagnanakaw na yan, hindi ko yan kayang gawin mag-isa? Ha? At sinabi din ni Martin Romualdez yun, hindi yan trabaho ng Kongreso at ng Senado alone. Trabaho yan ng executive because yung executive ang pumipirma. Pag pinirmahan ng executive, nagiging batas yun at ang naglalabas ng pera, Department of Budget and Management na headed by the President of the Philippines. So papaanong ninakaw yung pera na nirelease ng DBM sa DPWH tapos sasabihin mo si Bongbong walang kasalanan? Tapos yung DPWH may kasalanan, si Jinggoy may kasalanan, tapos si Bongbong wala. Tapos si Martin Romualdez walang kasalanan, tapos si ganito meron. O, dun yun. Maya maganda tong tanong na ito ni Amy Marcos Kasi kung ganito ang mindset ninyo na si Inday Sara ang head, kahit hindi siya ang kurakot, itong kurakot, pero dahil siya ang head, siya yung ini-impeach natin. It should also apply sa Office of the President. Kasi yung mga ahensya ng gobyerno yan, siya ang head niyan. Kahit na head si Inday Sara ng Department of Education, siya pa rin ang boss, direct na supervisor ni Inday Sara o direct boss ni Inday Sara. So kung sablay si Inday Sara at siya ang boss ni Inday Sara, at according dito sa memorandum circular, sinasabi ninyo dito sa issue na ito ng confidential funds ng Office of the Vice President, sinisisi natin si Inday Sara kahit na ang disbursement officer yun ang may hawak ng pera. It should also apply to Bongbong Marcos. In the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first. Yun. So, galing mismo sa COA na dapat ang may responsibilidad kahit sila, yung mga disbursement officer, ang may responsibilidad is yung head ng agency. Putang ina. So, ibig sabihin, lahat ng nangyayari ngayon dito sa bayang Pilipinas, pagnanakaw sa customs, krimen, pagnanakaw sa flood control, pagnanakaw ng mga congressman, sinong head niyan? Sino ba ang head ng buong Pilipinas ngayon? Si Bongbong. If that applies to Bongbong o to Inday Sara, it should also apply to Bongbong Marcos. Masyado kayong selective. Di ba? So sa kanila mismo galing, sabi ko nga sa inyo, palagay ko itong itong kupal na taga-COA na to. Pucha, ipinapahamak niya talaga yung administrasyon. Kasi kung ganyan ang mindset ninyo, puchang ina, gawin din natin kay Bongbong. Yung pagnanakaw sa DPWH, yung pera man na yan, galing sa pinirmahan ni Bongbong na nag-aa. Di po, si Bongbong may kasalanan yan. Siya pumirma Tama? To approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po. And also po, Yun, inatest din- bakit ka pa nagsasalita? Kung nagsasalita na yung senator, putang ina mo ka, wala kang modo. La Traidora, pang popcorn boss, Daday, wish VP Saro all the best. Sana malagpasan niya ang lahat ng kahayupan ni Marcos Bangag. Huwag ka mag-alala. Maraming salamat dyan sa Sydney, Australia. Huwag ka mag-alala. They will reap what they sow. Yung tinanim nila, aanihin nila. Kita mo, nagsasalita si Amy tapos mas nilalakasan niya yung boses niya, bastos. Medyo, ako nga, sabi ko nga sa inyo, kung ako, kahit sino ako senador, tatayo ako dyan Hoy, huwag kang bastos. Tangina, ba't sinisigawan mo yung senator judge? O kaya kung ako si Kapunan, sasabihan ko yan, huy,
Judge yan. Hindi mo pwedeng ganyanin yan. O, kita nyo nga, mabait pa nga si Amy. Buti nga, mabait si Amy. Po ni OBP yung Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung Hilig nyo kasi magdahilan. Parang si Matibag. Ay Jobili Ascuna. Jobili Lascuna. Mabuhay ka dyan sa London. Oh, pang-snack sana all. Sarap. Oh, di ba? Puros kasi kayabangan ito eh. Pucha, ina, sumagot ka lang sila Matibag. Pag tinatanong mo, hindi naman sumasagot ng diretso. Yung mga unang dalawa, ganun din. Pag tinanong mo, puros dahilan. Sumagot ka lang, tinatanong ka eh. Hindi ka naman pinagpapaliwanag, tinatanong ka, specific yung tanong eh. Sasagutin mo lang, hindi po totoo yan. Mali po yan. Ganun lang. Antayin mo na tanongin ka nila, bakit mali? Ipaliwanag mo. Saka mo ipapaliwanag. Hindi pwede yung puchang ina, para kang ikaw may-ari ng Senado. I-briefing nyo naman to. Bobo eh. designated? Matakin mo, abogado ka. Abogado ka, sinasabi mo na magaling ka sa batas. Hindi mo maintindihan na angat ang judge sa lawyer. Abogado ka, judge yan. Hindi mo i-respeto yung judge. Tanga ka ba? Kutsa para kang di nag-aral na. Saan ka gumraduate? Ano ka ba? Kaklase ka ba ni Claire Castro sa law school? Yung SDO, si Fajarda lang, kasi Acosta, hindi si VP, hindi siya yung PE eh. Ang liwa-liwanag. pero ang sinabi niyo po kanina yung accountable officer. Siya kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCD Hindi na lang po yan eh. si SDO po yung accountable Hindi, officer, or, Your Honor. ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint Diba? Or, ibig sabihin, either dun sa dalawa na yun, bakit si Inday lang, kay Inday Sara lang kayo nakatutok? Ha? Bakit kay Inday Sara lang? Ang nakalagay pala sa memorandum circular or. Oh, so ibig sabihin, pwedeng yung disbursement officer, pwedeng si Inday Sara or pwedeng both. Pero si Inday Sara lang eh. So tina-target. Di tsaka maganda yung sinabi ni POA talaga eh. Yung sinabi ni POA na ipinasa namin yung liquidation ng January. Putsang inang yan, September. September na sila sumagot ng AOM. Putya yan, pagkatapos ng hearing ng budget nila sa Kongreso. So alam mo talaga na tinrabaho lang si Inday Sara para magkaroon sila ng mga ganitong palalabasin sa media tapos eventually, grounds for impeachment na. Accessory itong hayop na ito dyan. Oh, accessory yan siya. Mantakin mo January, na September, ilang buwan? 8 buwan? Bago kayo naglabas ng findings ninyo. Tapos gusto ninyo final and executory kagad. Kayo nga, ang tagal nyo magtrabaho, January binigay sa inyo, na-actionan nyo after 8 months. Walang iya. circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. Sabihin mo, I cannot answer that categorically, Your Honor. Hindi yun nagdadahilan ka. Hindi ba? I cannot answer that because that's beyond or above my pay grade. O I cannot answer that because I'm not competent to answer that question, Your Honor. I'm sorry. Pwede naman ganun eh. Pero yung magdadahilan ka, nakalagay sa memorandum circular, head of the agency or. Ano ibig sabihin? Hindi naman nakalagay sa memorandum circular na kapag may nangyari na irregular ang mananagot solely is the head of the agency. May nakalagay or. So ibig sabihin, hindi lang basta diretso na kay Inday Sara. Dapat dito muna sa disbursing officer. Nandoon muna sana yung investigasyon. Tapos, kapag nakita ninyo na yung disbursing officer, inutusan lang. Inutusan lang nitong head of office na nagnakaw. Halimbawa, ito si Bunuan. Nagnakaw yung kanyang mga tao. Si Alcantara, si Bernardo, nagnakaw sila. Pero hindi alam ni Bunuan. Automatic ba si Bunuan kagad yung ino-audit yung dinidemanda sa ombudsman? Di ba? Yung dalawang magnanakaw, sila yung unang kinakasuhan. Hindi naman diretso kagad sa secretary na si Bunuan tama? Pero liable ba si Bunuan? Iimbestigahan din si Bunuan kung alam ba niya yung ginawa nitong dalawa. Kasi yung ginawa nitong dalawa, hindi niya alam at hindi siya involved sa pagnanakaw, hindi lang niya talaga alam, incompetent siya. Pero hindi mo siya pwedeng kasuhan. Kasi nga, wala naman siyang kinalangan. Wala naman siyang nakamal na pera galing doon sa pagnanakaw ng 2 tao niya. Dapat ganito rin dito.
O kasi nakakulong na yung Alcantara, nakakulong na yung yung Bernardo, 'di ba? Supposedly, ikukulong na sila, naging state witness lang. O 'di ba yung Bryce Hernandez nakakulong na ngayon. Bakit? Kasi nga umamin siya na nagnakaw siya. Oh, nakulong na ba si Bonoan? Hindi pa, ngayon pa lang naman dahil kinasukasuhan na. Pero nakulong na kagad yung yung tatlong tao niya supposedly diyan sa DPWH na sinasabi niya wala siyang kinalaman. Ganon din dito kay Inday Sara. Paano kung nagnakaw yung SDO niya? Hindi niya alam. Hindi man siya nakinabang, di man niya inauthorize. Katulad ng ginagawa ni Bongbong ngayon. Na sinasabi niya, magnanakaw yung mga yan, pero ako hindi. Oh, ako lang yung matino. Ako lang yung hindi magnanakaw, sila magnanakaw. Executive yan. Oo, executive nga yan, pero marami sa executive. O, hindi ako damay dyan. Kung pwede kay Bongbong, dapat pwede kay Inday. Dapat ang inuna natin kinasuhan, yung disbursing officer dahil sa kanya nakapangalan yung mga pera na dinisburse ng or pera na binigay ng DBM. Tama? Oh, anong walang sound na naman? Alin ang walang audio? Ako? Ha? Ako ba walang audio? O bayaan nyo na kung walang audio. Sigurado ako dito sa dito sa recording ko, yung upload ko mamaya may audio na yan. It's categorical. Na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no po. circular? Yeah po. Alin ang walang audio? Oo, alin ang walang audio? Paki-confirm nga alin yung walang audio. Niloloko nyo na naman ako eh. Lag lang. Bayaan nyo lang kung mag-lag. Wait lang. Hindi naman, maganda naman yung dito yung signal ko Oh, anyways, bakit buffering? Buffering ang alin? Tingnan ko dito sa Okay man, excellent yung yung connection ko. Baka internet nyo na yan. Kapag sinabi po kasing Doon categorical, sa it's either yes definition, po. ang or- liwa-liwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na Pang-croissant, thank you very much Mabuhay ka dyan sa Switzerland. And, thank you din mga bossing kay Real CW1JX dyan sa Amerika. God bless you. Diretso. accountable officer kasi may other provisions na applicable pa rin po with respect to the term accountable officer. Asan? Kasi napakaliwanag doon sa definitions, napakaliwanag sa 8.3 ng Joint Circular. Yun nga po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun. Interpretation niya yan kasi nakalagay nga disbursement officer or a head of office or a head of agency or 'di ba nakagana may or kaya nga may or eh. So hindi kayo dapat nag-i-interpret. Ang dapat na nag-i-interpret kung tama yung interpretation nyo kasi dito nga tayo nagkakaroon ng problema, ha? Anong walang audio na naman? May audio yan. Walang audio. May audio man dito. Naloko nyo ako. Hello. May audio man yan. Ano nga? No audio. Alin nga ang audio? Meron na daw eh. Putang ina, gulo-gulo nyo naman. Putang ina yan. Hindi na tayo nakapag-focus eh. Refresh nyo lang para kayong mga baliw eh. Para kayong mga bata ha? Hindi na tayo rito. Hindi na tayo makapokus. Walang audio. Pucha. Exit, balik. Ganun lang yun. Kayo naman. Diretso. Lawak ninyo andun eh. Head of office, Hindi head po of agency, or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po doon sa... Sabi mo kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po, O Your sinabi Honor. mo kanina oo, HDO nga in charge. Sinabi ko lang po kung ano yung... Kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamel, kindly avoid arguing with My Senator apologies Judge po, Your Honor. Marcos. O sige po. Sorry. And kindly wind up, Senator Okay. Judge Marcos. Pwede lang itanong kasi Alam mo, dito na bad trip na rito si Chis Escudero. Tangina to Binabastos mo yung mga senador Si Robin Padilla nagtatanong sa'yo, binabastos mo din Pagka kita mo yung mukha ni Chis Escudero, nagalit na siya. Sabi, tangina ka mayabang ka. Kailan ka kailan ka gumraduate ng Juris Doctor? Kailan ka pumasa ng bar exams? 2023, 24, 25, 2 taong ka palang abogado, 2026 ngayon. Magtatatlong taong ka palang abogado, yabang-yabang mo na. Tangina ka. Sabi ni Chis Escudero, yari ka sa aking memya. Humanda ka. Yari ka sa aking memya. ito ako kahapon. Kahapon sinabi mo na si VP Sara lang ang first and only vice president that you audited na may confidential. Yun na nga yan, katulad yan. Ay yabang-yabang mo ngayon. Ano sabi ni Amy? Ay yabang-yabang mo ngayon. Kahapon nga, sinasabi mo si Inday Sara lang may confidential funds. Malaman-laman natin, meron pala si Binay.
funds. Hindi ba? Sinabi mo yun, di ba? Yes po, Your Honor. Tapos, kahapon, nung pinakita ng depensa, yung SARO na si VP Binay, noong 22 December 2014, may binigay na 6 million kay VP Binay ang DBM. Alin ba ang totoo sa dalawang sinabi mo magkatunggali? Yung pinakita po kahapon ay special allotment release order po. Ano? So nagkakaroon po ng special allotment release order kapag Alam ko merong... kung ano ang SARO, matagal na, tumanda na po kami sa gobyerno. Yan ang problema eh. Bago ka lang. Ang tagal na ni Amy. Saro, i-explain mo sa kanya. Gago ka ba? Silang gumagawa ng budget. Tanga. Membro ng BICAM yan. Yung Congress at Senate nagtutulong para gawin yung budget para maging batas. Pipirmahan ni Bongbong yun. Sila gumagawa nun, bobo. Tapos papaliwanag mo sa kanya kung paano ang proseso ng Saro. Ay, nanto payabang eh. Hindi naman marunong. No? Pero hindi po kasi yan niliquidate sa ICFAO, so we wouldn't know if it was Hindi, used or pero not. Hindi ko magets eh. Hindi po kasi yan niliquidate sa IGFAO. Hindi ba taga IGFAO ka? Di ba ang trabaho mo, hanapin kung nasa napunta yung pera. Di ba, Rose Ande Jesus? Mabuhay ka. O hanapin kung saan napunta yung pera. Yun ang trabaho mo bilang isang auditor. May binigay na pera sa opisina ni Binay. Ba't hindi mo inaudit? Nandudun ka na nun. Nasa COA ka na nun. Ikaw na ang auditor ng confidential funds. Bakit hindi mo inaudit yun? Kasi ang sabi mo walang niliquidate kaya hindi mo inaudit. O so ibig sabihin, si Binay, siya yung magnanakaw. Merong binigay sa kanya. Tapos hindi niya nililiquidate. Tapos si Inday Sara, may binigay sa kanya, nililiquidate niya. Putang ina, hinahanapan nyo ng butas. Gago ba kayo? Ganyan kayo katarantado? So dapat pala si Inday Sara, hindi niya na niliquidate yan para hindi niyo na siya i-audit. Tama ba? Kasi kung susundan natin yung sinasabi nitong OGAG na ito, kaya daw hindi na audit kasi hindi nag-liquidate. O dapat pala si Inday di na lang nag-liquidate para hindi na rin siya ino-audit. Wala tayong hinahanap na Mary Grace Piatos. Wala tayong hinahanap na pera. So dapat ako bilang senador, doon ako magtataka. So si Binay doon sa 8 million, 6 million, hindi nyo siya in-audit doon? Hindi siya nag-liquidate? O saan napunta yung pera na yun? Di ba yun ang dapat hinahanap natin? Bakit etong hinahanap natin kung saan yung pera na gastos? Yun ang hinahanap natin. Oh, tangin ng buhay ito. Oh. Ang gulo-gulo nyo talaga. Saro, may katibayan na hindi ka isa-isang VP, si VP Sara. Your Honor, since hindi po nagsabit ng liquidation, Teka. hindi rin po... Teka, nandun ka na sa ICBAO noong 2014, sabi mo, di ba? Yes po. O kaya nga, Opo. o di kahit si VP Binay may confidential funds, the only VP audited was VP Sara. If Ganun ba I- yun? Since si VP Sara lang po yung nagsubmit ng liquidation. Pero if So since si BP Sara na so ibig sabihin si Binay hindi nagsabit ng liquidation, ninakaw yung pera na yun. Yun ang nakaw. Tama? May binigay na pera kay Binay, hindi niya niliquidate, hindi niyo hinanap. Si Inday, may binigay sa kanya, niliquidate niya, hinahanap niyo. Nililiquidate nga niya, ibig sabihin hindi niya ninakaw. Si Binay, ilang milyon, hindi niya niliquidate, nakaw yun. Oh, tangin ng buhay to, oh. Klaseng reasoning yan. Hindi mo alam. if I may clarify po. Ba't hindi mo alam? Nandun ka na noong 2014. Dapat Opo. alam mo yun eh. If I may clarify po, Your Honor. Since wala pong budget dun sa GAA as to confidential fund at hindi naman po nag-liquidate si BPB9 nung kanilang confidential fund. So hindi pa namin alam kung ginamit at hindi na po nakarating sa Hindi, COA ang yung tanong- SARO. Mali. Kung ako talaga yan si Amy. So, ibig sabihin, mayroong confidential fund si Binay, hindi niliquidate, hindi nyo hinanap. Si Inday Sara, hinahanapan nyo. O di, tinatarget nyo lang talaga si Inday Sara. Oh, so kasi si Inday Sara, nag-liquidate man siya. In good faith, niliquidate niya yung pera, kinuha niya yung pera. Ayan po, ito yung mga resibo ko. I-clear nyo na po ako. Si Binay, walang binigay kahit isang resibo. Hindi nyo hinahanap? Oh, taragis yan. Anong klase yan? Anong klaseng trabaho yan, boss? So, ang mga hinahanapan nyo lang, yung mga nagli-liquidate sa inyo, yung mga hindi nagli-liquidate, thank you, ganon? Galing mismo sa kanya yun eh. Galing sa bibig niya mismo. Hindi naman po kasi sila nag-liquidate ng wala po kasi sagaa yun. Hindi po sila nag-liquidate. Kaya hindi na namin imbestigahan, hindi na namin hinanap. Utang ina yan. Pera pa rin yan eh. Hayop naman yan. Nabigyan ng confidential funds, humingi at nabigyan. May SARO eh. We wouldn't know Yun if lang it is naman ang used. tanong eh. Of course you know may SARO. Sinabi Sabi niya, you wouldn't know if they used it.
Paano mo nga malalaman kung ginamit ni Binay yun? Hindi nyo nga inimbestigahan. Hindi mo inimbestigahan, boss. Kung inimbestigahan mo sana, hinanap mo kay Binay, nasa na yung liquidation nito dahil binigyan ka, di sana alam mo. So ngayon, dahil hindi nag-liquidate, hindi mo alam kung ginamit ba yung pera. O di dapat, iniimbestigahan din yun. Bakit si Inday Sara lang? Ayan tayo eh. Sabi mo nga, totoo yung sarong yun. Anyway, alin ang totoo? Si VP Binay o si VP Sara? Talaga bang totoo yung dalawa o iisa lang? We don't know. Ang based on our records po, si VP Sara lang po yung may liquidation. So maraming we don't know ang COA? Ganun ba yun? Ang based on our records po, si VP Sara lang po yung nag-liquidate ng confidential fund. Eh may record nga ng Saro. Maraming salamat. Kindly wind up. Thank you. Galing. O, huli. Sapul. Sa liig, ang tama. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuloy.